Dahil sa kaguluhan, nakapaslang ang Kuya Jose ni Imelda. Agad nahuli ng taong bayan at pinakulong ang kanyang Kuya Jose, ang tanging taong nagmalasakit sa batang salot ng Aurora. Mabilis na lumipas ang mahigit 3 dekada. Dito na sa Tala, Caloocan nanatili si Imelda. Matapos gumaling sa sakit na ketong, kinukup siya ng isang foundation na tumutulong sa mga tulad niya. Kabilang siya sa mahigit 60 katao na naninirahan ngayon dito sa Samaria Village. Ito na ang nagsilbi niyang tahanan sa loob ng mga nagdaang taon. Dito rin niya nakilala ang mga taong minsang kinatakutan at pinandirihan tulad niya. Yung kulang nila sa akin, naiparamdam nila sa amin. Naiparamdam sa akin. Yung hindi ko naramdaman sa pamilya ko na pagmamahal at kalinga at pag-aaruga. Dito ko po natikman lahat. Sa ngayon, si Aling Daday na ang tumatayong ina ni Imelda sa loob ng Samaria. Ma, ito pa yung mama ko. Dito sa Tala. Minsan nagkakatampuan kami. Dito pinakausap. Gaway. Pero gandun lang. Mama, bukas, nagpabati na kami. Pinagmagahan. Kasi tinawag ako ng mama yan kasi noon yan sa bahay nagkumakain. Ngayon, na ilang buwan siya doon sa bahay, mama na sa akin. Ay wala siya ng mga magulang, ako na lang ng sarili ng magulang. Nagpapasalamat din ang mga tulad ni Imelda sa foundation na sumusuporta sa kanila dahil sa mga biyayang kanilang natatanggap. Okay naman po, sir. Maayos po. Asikaso po kami. Asikaso kami sa pagsasuporta. Asikaso po kami sa lahat ng mga pangangailangan. Lahat po ng wala sa amin binibigay po sa amin ng namumuno. Subalit, hindi naging madali ang paglimot para kay Imelda. Bagamat batang-bata pa siya nang mangyari ang lahat, hanggang ngayon nakatatak pa rin ang mga ito sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Talagang feeling ko talaga basahan yung tingin nila sa akin. Ate Corazon ko naman po hindi yan lumalapit sa akin. Kasi ayaw ko ng bayaw ko. Hindi po yan pinapapunta sa bahay. Pati ang ate Los ko. Kasi may mga sarili po silang bahay. Mula nang malayo si Imelda sa sariling pamilya, isa man sa mga ito ay hindi na niya nakausap o nakaugnayan man lang. Hindi rin niya alam kung ano na ang nangyari sa kanyang kuya na nakulong sa pagtatanggol sa kanya. Sumulat po talaga ako. Wala po talagang bumabalik. Wala po talaga. Ilang beses, mula 1997, hanggang ngayon, wala. Wala pong bumabalik. Meron pa nga po akong pinadalang picture ko noon. Sa dami at sa tindi ng mga pagsubok na pinagdaanan, umabot siya sa puntong pati ang Diyos ay kanyang kinwestiyon at itinatwa. Kami naman tao sa mundo. Sabi ko, bakit ako nagkaganto? Bakit ako nagkaganyan? Marami pong tanong eh. Siyempre, hindi mo masasabi. Dahil sa sakit na yan, itinapon ako. Dahil sa sakit na yan, tinapil ako. Dahil sa sakit na yan. Sa pananatili niya rito sa Samaria Village, may isang bagay pa na nakamit si Imelda bukod sa pagaling ng sakit niya. Natutunan na rin niyang pagpatawad at humingi ng tawad. Doon ko po napatawad yung tatay ko, kuya ko, bayaw ko.
ate ko, madrasta ko, tapos siya, higit sa lahat siya. Sabi ko, patawarin niya ako. Sana ang pagkakataong hinihiling ko, bigyan naman niya akong pagkakataon na makita ko, mayakap man lang ang aking pamilya. Sa loob ng ilang dekada, patuloy pa rin ang kanyang pangungulila at pagluha para sa nawalay na pamilya. Pero patuloy rin ang pag-asa na balang araw ay ngingiti ang kapalaran at itatadhana nito na siya at ang kanyang pamilya ay muling magkikita. Ama, maya sina di etam. Kasi budita am aitan. Budita am amayapos. Budita maalikan. Ama, maalbiad man diyan ama. Una mo ulayan. Mahal ta ama. Wish ko lang. Matapos ang ilang taon, matupad na kaya ang hiling ni Imelda na muling makapiling ang kanyang pamilya?